Gusto ko lang po i-acknowledge ang ating mga bisita, ating mga kongres at barangay assembly, ang DNR representative, Raymond Apeliera, Lara May Ramos, Messi Peter Rosario, Christine Vicento, Eric Camillo, ang presidente ng ACNA na si Ronnie Gambino. Lakpakan po natin. Ang SMMI President, Jennifer Pires. Ang ating lupon, si Marcelo Perez. Lupon po, Flora Chenso. Ang masisinig natin ang lupon. Francisco Pablo, o lupon. Goldeneye Association President, Juliet Tejeros. Jakarta President, Jacinta Padilla from Japan. Dahil Japan. Only Namini, Isaiah Chapter President Philippines. LGBTQ President Lloyd Seti Negosa. Jesta. Magandang. Ang ating SK kagawad, kasi po ang ating SK po ay nasa Palawan po. Kami lang benchmarking po today. Kaya siya lang po natira dahil po siya ay high school. Kaya hindi po siya nakasama. Si Catherine Joy Gomez. Chongqiao Chapter Kalibi President, Ron Pinchay Suod. Phase 8 President, Regina Alpique. Ang tama ako po. Ang ating lupon, Ramon Del Carmen. Sanay Dos President, Jesus Degano. Ang ating lupon, si Lupon Velasco. Phase 9 President Marquez Serrano. Mandulas President at overall Kalipi President, Georgina Ban. Tumayo na. Nakatayo na pala. Hello, Ladies Chapter President, Jedaline Patino. Rosella Pintero, Mupay Chapter President Kalipi. Melody Navarro, Phase 8 Chapter President Kalipi. Jan Morales, Jessa Mados Chapter President Kalipi. Alberto Sorian, Aduen Bet, South Noel Lumbo. Alakpakan po natin. Jeremy Maasio, Rupin Chapter President. Ang independent na asosasyon to, Madre Station President, Violet Garcia. Ang Lupon at Mumay Nay President, Destinida Romero. At mga officer po nila, kaya po palakpakan po natin. Selina Arroyo Malaya President. Raquel Castrillon, GDC Chapter. Edna Laison, St. Joseph President. Sherry Aldous, Isacol Chapter President. Imelda Gracio, Joshua Station President. Daming presidente. At ang NSBI President, si Hasan Isen. Kalimagos Chapter, President Alana Ali. Nelson Jr., Head SSS.
Bisita po tayo from the SSS. Tsaka si Victor Lester Villacantos, SSS Attention. At saka po ang presidente ng Elsaya Chapter, Samuel Olga. At head po ng PWD, Ariel Bayona. At saka pa yung mga corpus parent po natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. At ang presidente po ng Phase 7, Gatchalian Phase 7, Mr. Julay de la Cruz. At presidente po ng Green Valley at presidente po ng Ompay o Open Gatchalian. Lahat pala ng ano, Mr. June Bobby Eugenio. lahat pala ng presidente ng ano dito. Sali. At saka po siyempre yung mga asawa nandyan po. At siyempre po ang special guest po natin from DILG po, si Miss Elsie Castillo. Welcome po lang po kayo sa okasyon na ito at ibang assembly. Mamaya po ako yung mag-report. Maraming salamat po sa inyong pagkabit po. Thank you po. Thank you po, Kap. Kala ko magkalimutan po si Kapitana. Hindi po ako mga Malagpakan po natin our incoming Toro Barangay, Rosemary. Hindi pa ako tanya. Wala po yung minsan. So, ang sunod po ay babasahin po ang ating bagong DILG Secretary John Remulla ay mayroon pong message para sa Barangay Unidos. So, at this juncture, I would like to call Ma'am Elsie Castillo, DILG, AGO. Palakpakan po natin, Ma'am Elsie Castillo. Maraming salamat po, Sektor. Gusto ko ipapakit ng ating bago nakakalagang na halihim ng Pagkawalan ng Interior at Pamunuan Lokal, Secretary Juanito Victor C. Remulla, ang kanyang pagbati sa kalawang barangay assembly ng Barangay ng Unidos para po sa calendar year 2024. Sa ating mga masisipag at pinagpipitagan ng opisyalis ng barangay, sa pamumuno po ng ating tuloy barangay, dalang-dalang Martin Mary, 10 na kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Barangay, itong pagawat, kasama na rin po ang ating barangay secretary at treasurer. Ang lahat ng kasama namin ngayon sa ating second semester calendar 2024 barangay assembly. At siyempre, natin nakalimutan ang unang inan ng barangay ng Unidos, ang Rosero. Salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon para po sa ganitong uri ng pagsasama-sama sa ating barangay. Ganon din po sa mga opisyalis ng ating Sangguniang Kapitan. Bagaman tinatawan namin nila na rito para ipapatuloy po ang pagbati ng ating kalihim sa kanila lahat na bumubuo ng ating Sangguniang Kapitan. Ganon din po sa mga kalahok ng barangay assembly sa grupo yun. Mga tinatawan ng iba't ibang sektor. Isa-isa ni Kapitan kanina yung iba't ibang sektor at mga HOAS, tinatawag ng iba't ibang samahan. At mga minamahal na residente ng barangay, Manuyo Dos, magandang araw po. Bilang kalihim ng Kagawaran ng Interior at Pamunuan Lokal, ako po ay lubos na nagadala sapagkat ang bawat miyembro ng komunidad ay nagsasama-sama para sa isang makabuluhang pagtitipon. Ngayong araw, sinasagawa ang barangay assembly ng Manuyo Dos sa pamumuno ng inyong ng barangay, Dalang-dalang Martin Mary, kasama ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Barangay, state officials, na sisigasig na kawani
ng barangay. Hindi natin ito dapat kalimutan. Sila ay aktibong katuwang na ng barangay sa pagdulot ng iba't ibang mga programa at proyekto nito. Ganun din sa ating mga barangay tanod, buting mga pamayapa, at iba pa mga katuwang sa pagpapagulot ng mga programa, proyekto, iba't ibang gawain ng barangay. Sa ayon po sa Section 397 ng Local Government Code of 1991 o ang kilalang Republic Act 7160, ang bawat barangay sa Pilipinas ay kinakailangan magsagawa ng barangay assembly na hindi bababa sa 2 beses sa loob ng isang taon. So ito na po yung pangalawang beses nito. Napakahalaga na pagpupulong nito sapagkat sa mga ganitong plataforma, mapapakinggan ng mga pinamumunuan ng mga aksyon sa mga natin at kahilingan ang nilalapit sa barangay at kayo din naman ay magandang oportunidad sa mga namumuno ng barangay na makapagbigay nila sa mga naisagawa ng proyekto at programa, maging ng mga isasagawa pa o sisimulan pa ng mga gawain sa mga susunod na taon, buwan at araw. Sa iba't ibang bahagi ng komunidad, pati na rin ang kalagayan sa pananalapi ng barangay. Ngayon din naman, ang mga opisyalis ng sangguniang kabataan ay kasama rin sa paglalahad ng kanilang mga accomplishments sa nakalipas na panahon. Ang malayang kalakayan tungkol sa iba't ibang issue o mga pangangailangan sa pamayanan ay napakahalagang mapagtutulungan ng panahon upang sa sama-samang pag-uusap ay makabuo ng magandang solusyon, tiyak ng mga tutugon sa kung ano man ang hindi na makakabuti sa pamayanan, sa magkatuwang at sa balikat ng komunidad at ng pamunuan ng barangay. Sa mga mamamayan ng barangay ng Yudos, nais ko pong ipapakit na kayo po ang direktang apektado ng bawat desisyon ng barangay. Sangayon po kayo doon? Kapag maganda ang kanilang naging action, mag-benefit kayo. Diba? Kung hindi naman naging maganda, magsasuffer kayo. Ang anumang proyekto, plano at programa na sa tingin nyo ay maaari makapagbigay buti ay maaari ninyong maipaalam sa mga opisyalis dito sa ating barangay assembly. Naniniwala po ang BILG na kung aktibo ang ating ugnayan sa komunidad ay tiyak na sisigla at uunlad ang ating bansa. Ito ay dahil mas tumutugon ang mga aksyon ng barangay sa mga naisip ng kanilang mga buhay. Sa puntong ito, nais kong hingin ang inyong patuloy na suporta sa mga programa at proyekto ng barangay. Ang BILG po ay nasa likod ng mga barangay sa pagkasulong ng mga proyekto ng pangkaunlaran, pangkaayusan at pangkapayapaan. Ang mga inisyatibo ng barangay sa paglaban sa illegal na droga ay tunay na naging epektibo upang labanan ang pagkain sa ipinagbabawal na gamot sa komunidad. Sa tulong nito ay magiging malakas ang pundasyon ng bawat pamilya at kaibigan upang mailayo ang mga ito mula sa panganib na dulot ng pagkalulong sa droga na itinuturing natin salot sa ating lipunan. Lubos din po pinasasalamatan ang positibong pagtanggap sa pagsasagawa sa mga barangay ng kanilang mga barangay community garden. Hinihimo po ang bawat isa na ugaliin ang pagtatanim ng prutas at gulay sa inyong mga bakuran. Sa gayon ay magkaroon ng masustansang pagkain sa abot kayang halaga at masisigurado ang food security ng bawat pamilya, lalo-lalo Ano yan, sa panahon natin ngayon. Turo na bilyar yan, ah. Tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain at iba pa mga basic commodities na kinakailangan natin sa araw-araw. Maraming salamat din sa aktibong tugon sa hamon ng pagpapanatili ng kalinisan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ugong activities sa ating barangay. Dahil dito, sama-sama natin mga kamit, malinis at matinawang Pilipinas na malayo sa polusyon at mga basura maging sa pinsala at baha sa panahon ng tag-ulan. Bago matapos ang aking mensahe, nais kong pasalamatan ang mga miyembro ng Barangay Development
Barangay Anti-Drug Abuse Council, Barangay Peace and Order Committee, Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, Lupong Tagapamayaka, ang ating mga barangay tanods, barangay peacekeeping action team, split sweepers, barangay health emergency response team, violence against women and their children desk officers, barangay nutrition action officer, barangay nutrition scholars, at iba pang mga barangay-based institutions. Sila ay natuwang ng mga barangay officials sa pagbibigay ng tiyakan ng bawat isa sa barangay ay mabibigyan ng angkop na serbisyo at sapat na pagkalinga mula sa pamahalaan ng barangay. Maraming salamat din sa katuwang natin mga tanggapan sa pamahalaan lungsod ng Las Piñas. Marami ka na City Meeting, City Health Office, City Social Welfare Development Office, marami pa po dito. Ang DILG po ay isa sa malaking agensya ng pamahalaan sa ating bansa sa ilalim ng executive branch of our national government. Dahil pinapigilan po ito ng local government sector. Pag sinabi po local government sector, kami po yun yung mga umaalala at nagbibigay yung technical assistance sa lahat ng pamahalaan lokal. Philippine National Police, yung PNP natin, Bureau of Fire Protection, Bureau of Trade Management and Technology, National Police Commission, Local Government Academy, LCA at mga training arm na aming kagawalan. Philippine Public Safety College, ito ang maaralan muna, nag-training sa mga kapulisan. National Youth Commission, National Commission on Muslim Filipinos, at Philippine Commission on Women. Napakarami na po. Halos sa lahat ng mga ahensya na malaki ang role sa pag-tugaylay, alalay sa mga barangays ay nandito po sa ilalim ng DILG. Iba't iba ang kinakaharap kong challenges sa pagsisimula ng ating pamumuno. Subalit, makakaasa ko kayo na ang DILG ay patuloy na magbibigay ng gabay sa ating mga lokal na pamahalaan upang ating makamit ang masigla na unlad ng bagong Pilipinas. Maraming salamat po muli at hindi ako ito kaya. Bigay kami ng mga ulat ang aming mga nagawa sa loob ng nakaraang first semester na 2024. At financial support at mga updates na programa. Si Barangay Treasurer Anthony Apostol at siya maglalahad ng financial support na ito naman ay nakapasin sa harap po ng barangay ng full disclosure call. Kaya po kung may mga tanong po kayo kung saan napupunta yung pera ng barangay, nasa harap lang po ng barangay po yan. Black and white po na masulat po yan. Mamaya po ay mag-report ng ating mga gawa doon ang madetalye ang mga proyekto ng ating barangay ng Halina sa Kanilang Komite. Ang mga nagawa po natin sa nakalipas namin ng buwan ay ang mga sumusunod. Tuloy-tuloy na proyekto para sa kapalian, para ang kabuhayan o livelihood project tulad ng perfume making, candle making, dishwashing, power soap making, at bag making. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating meeting na kitigil para sa mga bata sa lahat po ng asosasyon dito sa Panginoon. Pagbibigay ng bag at school supply sa mga estudyante namin sa daycare. Ito ay upang makatulong sa kanilang mga magulang at ikayatin ng mga bagong estudyante na mag-aaral. Patuloy po tayo makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng City Hall at DPWH para maiayos ang ating mga kalsada at drainage sa ating lugar. Kung napapansin niyo po sa Purok 5, halos wala na po pangit na kalsada. Yung pinakapangit po ay ginagawa na po ngayon yung circle sa buwan na yun.
Samuel. At ang sa katsayan po ay madami na rin po nagawa at tinataas po ang kalsada natin dito sa katsayan dahil po sa baha. Tayo po ay nagawa ng mga stage at comfort room sa mga covered court tulad ng Phase 7, Phase 2, B, at 2B1. Ito ay upang magamit ang ating mga kabarangay sa panahon ng baha o kalamidad. Galing po sa PDEA at PNP, yung mga pangalan po na pinabari ko sa ating barangay na nasa watchlist. Yung mga nasa watchlist po na yan, ay tinirabaho po ng barangay yan. Yung iba po, pinalis na po namin dito sa ating barangay. Yung iba po, nakatay na. Yung iba po, pinarehan po natin. Kaya po yung mga pangalan na pinabago ng PNP at PDEA dito sa barangay Manilos, eh wala na po. Tanong po, Kaya po, naging brand bakit new sigla barangay nandyan? po ang Manilos. yung tanong, itanong mo mamaya, bakit sigli nandito? Napakaya po maging graduate. Ako po, si Agawan Padilla na ay pinanel po sa Makati. Panel po yun. Nasa stage po kami, ang nagtanong po sa amin, PNP, DOH, DLG, at meron pa Talagang pinanel kami, tinanong po sa amin kung ano ang mga ginawa nyo sa mga nasa watchlist. Talaga po napakahirap. Sabi ko nga sa kanila, nung nag-aaral ako, hindi po ako nag-aaral. Hindi po ako nag-review. Pero yung ipapanel ko, talaga kung nag-review ako kung ano ang gagawin ko. Sa awa ng Diyos po, umasa po kami, umasa po kayo, at naging graduate po tayo. Kasi po, ang ating CEO ay naniniwala na maganda ang pamamalakad dito sa Barangay Manilos. Nakabili po ulit tayo ng barangay ng bagong tantra upang mapabilis at matulungan natin ang CEO sa paghahawak ng basura dito sa ating barangay. Alam ko naman natin na problema natin dito sa ating barangay basura. Kasi lalo na po alam na natin sa beer market nila sa Purok-Siko, dahil mayayaman po yung tao doon, marami pong kinakain, kaya po maraming basura. Kaya po nagpipil po kami dyan, na sana po tulong-tulong kayo sa basura. Kung hindi pa po dadating ng truck, sana po huwag nyo munang ilabas inyong mga basura. Pinaayos na din po natin ang ating barangay covered court upang mapaganda at maayos dahil ito din po ang ating evacuation area dahil nais po natin maging malaki o maluwag ang ating evacuation area. Kahapon po, nagamit ang ating evacuation area. Talaga po maliit siya at nababasa po pag umuulan. Kaya po, Wala ako na po yung ang ano ating doon, mga no? kagawad ay Yung mga wipagway. nag-project po para po lagyan ng canopy ang paligid upang papalaki ito at hindi na po talaga basahin habang umuulan. Kasi evacuation nila nga po, pag may baha o may bagyo, ay nababasa ko ang loob. Kaya po, pinroject po namin yan para hindi maayos ang ating evacuation nila. Konti na lang po. Ako pa ay nakipag-ugnayan sa mga asosasyon ng Purok-Siko at ng Green Valley upang ipatupad ang programang Dagayan. Kaya po, napakagandang programa po na. Sinimulan ko na po ang programang Dagayan na yan. Siguro naman po may idea na po kayo sa Dagayan niya. Napakaganda po niya. Napakalaking tulong sa namakayan. Halimbawa po, si Juan de la Cruz ay member po ng Dagayan. At tayo po ay member din. Tayo po ay magbibigay Mahilig na si bro. Mahilig na si bro. Yan po ay buwan-buwan na bigayan. Kapag may namamatay na. So, diba, napakalaking tulong sa namatayan niya. 30 pesos. Pero pag pinagsama-sama, napakalaki na po. Ayaw mo ba pupunta sa patay para lang magbigay ng 30 pesos? Ikaw na ito, nakakaya. Pero pag pinagsama-sama niyo po yung 30 niya,
ay napakalaking tulong na po sa namatayan. Kaya po sana yung pinapasok ko pong programa na yan, sana po ipatupad niyo po. Napakaganda po yan. Renovation po ng barangay hall. Alam naman po ng barangay hall natin ay hindi po na piniturahan at naayos. Sira-sira namin po dahil lahat po ng proyekto ay pinitibig ko sa inyo. Ngayon naman po ay kahit paano ay magagandahin ko naman po yung ating barangay hall. Para may tumasyon pa po yung naman po. Yan po ang ating bahay. Siyempre po kahit paano pag tinignan po natin ay maganda. Nakalimutan ko yung maganda yan dahil po yung mga proyekto sa inyo ko pinapaksa ko. Umuha na lang kapaliit para lang yung mga maganda ating barangay. At nagtayo po tayo ng bagong bodega natin dahil yung mga gamit po ng ating barangay ay dumadami na. Dumadami na ang nawawala na. Yung mga upuan po namin unti-unti po nawawala. Kaya po gumawa po tayo ng bodega at yung mga gamit natin para maiayos po natin at may bagong ayos. Tuloy-tuloy din po ang paglalagay natin na CCTV sa ating barangay dahil ito po ay malaking tulong sa pagpili o pag-solve ng krimen. Tuloy-tuloy pa rin po ang paglalagay natin ng mga solar light. Hindi na lang po natin ang mga lugar ng mga panagapagilin, pero hindi po tayo nagpili na hindi po natin mailawan ang buong Batangas. Mamaya din po ay magkakaroon po tayo ng open forum upang halakayin ang anumang makakailangan ninyo at mga hinayin upang matugunan namin ang nararapat na solusyon o mga hakbang upang makapaganda ang ating minamahal na barangay. Manudo. Patuloy po ang aming pakikipugnayan sa ating kapulisan sa pamamagitan nila Police Colonel San Roger Mahaya, ating COP na Las Piñas, Police natin Francisco Guevara Jr., CAA Substation Commander, Vice President June Lueno, at mga local association president ng Gatchalian, Richmond Pyramid, Regency 1, Regency 2, Doña Matube, Anay Governor, Olivares Ibarra, Green Valley Compound, BF Martin of Honors, Brick Homes, Guslo, BF Maniligos Naval Station, NSPI, Federation, at mga independent association, ukol sa ating pakipaglaban sa kriminalidad, korupsyon, at sa mga bawal na gabon. Lalo po natin sisigapin na lalo mapaitin at mapatupad ang ating mga batas nasyonal at mga batas na naipasa hanggang sa magtutuloy ng barangay. Upang mapanatili ang kapayapaan, ang angalaga sa kalikasan at pag-ibig. Dumalo, barangay employees, lalo na sa mga staff natin na laging nag-effort para sa ating programa, barangay officials, Ma'am MC Award and Field Representative, para sa ating magandang first lady ng Manados, Ma'am Rosalie. At syempre sa ating nakakabait na punong barangay, Honorable Martin Levinsky. Magandang umaga po
by Bausi Jacqueline Agletes, we have 163 cases na pumasok sa ating barangay na Matidos. But, ang assignment po nila ay 104 cases. Then, for record purposes, 56 lamang. Yun yung mga hindi na bumabalik, nagpaparecord lang. Kasi kung magpapayo sila, nakakayanan naman ng ating mga bounce officer, center, then public. Now, kapatid natin, barangay and drug agriculture, may mga IRHs reported by bouncing, referral desk officers and agents for me, Kagawad, Taberna, our peace and order, may want to explain our records of Manaydos. The bouncing officers po natin ay masinag po sila. Isang baw silang kilala. Tatlo sila pero isang baw silang kilala. Sila nga mayroong ano. The evaluator told us, very good ang ating bouncing. Nasasaktan ko nila. Wala akong supply. Kaya, ngunit ang bouncing ng Manaydos, sa pangunguna ng ating punong barangay, Mark Jennery, together with our barangay secretary for documentation, our barangay treasurer for the budget, at syempre para sa barangay officials na nagtutulungan sa ating trabaho, Mike. Lahat po tayo nagtutulungan kung ano ang dapat natin gawin. Yun lang po ang masasabi ko sa busy at saka sa bouncing. Then, may isa pa akong committee, Patuloy Pamilyang Pilipino Program. Yun po yung sinasabing ko is, as a total person, 2 siblings, 16 parent leaders, and 459 active members reporting from our settlement Matidos. Then, I was attended for this Regional Assembly last October 3, 2024 at DRR in OBD, Calabos. The education po ng ating corpus ay 93%, ang ating health 98%, nutrition 89% as of now, 2024. Yun nga po ang masasabi